nagbabalik na naman ang iyong Jem, Ika, Jemima Girly with a new episode titled Differences Matters, but Loving Everyone Matters More. Ayan, have you been judged before? Kasi I know na sobrang hirap ma-judge, right? We can't deny na yung self-confidence natin is nababawasan kapag may nanguhusga sa atin, kapag may nag-aano sa mga kilos natin, sa gawa natin. Tama ba? Ayan. So let's hear the messages of our queens who's been judged before. Let's hear how they cope, how they try their best to be the best every time. Paano nga ba malalagpasan ng problema na kinakaharap ng karamihan sa atin? Halika at pakinggan ang mga usapan dito sa episode na title Differences Matters, but Loving Everyone Matters More. Ayan, let's meet our three speakers, the three queens, na grabe, magkakaiba man ang mundo, magkakaiba man ang lengguwahe, ang kultura, pero nagmamahalan pa rin. Ang tawagan sa kanila ay three queens because they thrive on their own, kaya nilang buhatin ang sarili nila without changing their personalities. Ang una natin ay si Mutya, ang Bisaya na sobrang ganda, sobrang hinhin, pero palaban kapag nilalait mo na. At isa sa palaban na makikilala natin ay si Jeje. Grabe si Jeje. Sobrang hinhin niya. Grabe ang lalim ng Tagalog, pero hindi maikakaila na isa siya sa mga babaeng karespe-respeto dahil sa paraan ng kanyang pananalita. At hindi natin pwedeng kaligtaan ang ating isa pang reyna na si Jemara. Si Jemara ay isang Konyo girl and nakakaintindi siya ng Tagalog at Bisaya. Paano nga ba nagkakaintindihan ng tatlong reyna na ito? Halika at pakinggan ang ating usapan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sana malinaw ang aking boses dito at ikinagagalak ko na maging parte ng programang ito. Nakatataba ng puso na maimbita sa isang sikat na programa. Daje! Stop being so formal naman. Girl, you sound so cute na naman. Parang nasa wedding ceremony ka lagi. Pwede ba nga dili mo mag-away diri? Hangtod diri ba naman pasaway gyud mong duha? Very ganda ng kanilang friendship. Mukhang walang dull moments sa kanila, no? Ang gulo nila. That's true, Jam. Like, do you know ba? We literally fight every time we meet. Pero friendly fight lang naman. We look super cute together kaya. And a lot of people even thinks we're sisters kahit obviously we're not. Hay nako, ikaw talaga, Jemara. Tumahimik ka nga muna. Bigyan mo ng oras na magsalita ang ating host. Okay lang naman po, Miss Jeje, dahil kayo naman po bisita namin. Anyway, punta tayo sa usapan kung paano nga ba naging magkaibigan ang isang Amerikana, Bisaya at Tagalog kahit na magkakaiba ang lengguwahe at ang kulturang kanilang pinagmumulan. Naku po, mahaba-habang kwento iyon. Sa totoo lang, hindi namin inasahan na magiging magkaibigan kami. Nagsimula lang kami sa simpleng pagkikita at pakikipag-usap. Noong una, medyo nahirapan kaming intindihin ng isa't isa dahil sa magkakaiba nga kami ng wika at nakasanayan. Especially me, like imagine, Amerikana ako tapos sila puro Tagalog at Bisaya. Minsan, feeling ko, nasa foreign film ako tapos nag-uusap sila. Tapos ako, nakasmile lang habang clueless. Tinuod yun na. Usahay magtanaw lang ko niya kay wako kasabot sa iyang gipang ingon. Pero buot man siya. Maunga nagkisinabot. Ragyapon me. Ayan, mukhang naging challenge ang inyong language barrier, no? Grabe, ang hirap niyan. Opo, hindi po kayo nagkakamali.
Pero habang tumatagal, natuto kaming makinig sa isa't isa. Hindi naman kasi wika ang basihan ng pagkakaibigan. Mas mahalaga ang respeto, tiwala at pag-unawa. Oh, Je, that's actually so sweet. But she's right though. Kahit super different kami, we accepted each other flaws and quirks. Hindi naman pinilit na baguhin namin ang isa't isa because that's like the whole point of friendship. Ang gandang pakinggan yan. Pero dahil nga ang topic natin ay ang usapin sa panghusga or panlalait ng mga tao sa atin, naranasan nyo na ba na ma-judge dahil sa pagkakaroon ng kaibigan na hindi nyo katulad ng kultura? Oo, daghan kaayo. Na ay uban nga na nga ingon nga dili daw magdughay among friendship tungod kay lahi-lahi miig kultura ug batasan. Oh my gosh, yes. People judge me all the time because of the way I talk and act. They automatically thought I was maarte or arrogant. Like, excuse me? You don't even know me. Ako naman po, madalas husgahan dahil sa tahimik at formal akong magsalita. Akala nila mahina ang loob ko o kaya masyadong seryoso. At paano nyo naman po nalampasan ang ganong panghuhusga? Tutunan ko pong huwag gawing sukatan ng pagkatao ko ang opinyon ng ibang tao. Mahalaga ang payo ng iba, pero hindi lahat ng sinasabi nila ay dapat paniwalaan. Exactly. If you know your worth and who you really are, other people's opinions shouldn't define you. Like, why would I let strangers write my story for me? Importante nga, kabalo ka sa imong bili. Dili tanan taong malipay sa imuha, ug okay ra na. Napakagandang mensahe naman po niyan. Tandaan mga gems, hindi natin makokontrol ang sasabihin ng ibang tao sa atin. Pero makokontrol natin kung paano tayo tutugon nito. Laging mag-isip ng positibo at huwag magpa-apekto sa negatibo. Ay, paano naman po sa kultura? Alam naman ng lahat na malaki ang pinagkaiba ng taga-Amerika sa taga-Visayas, tapos biglang may Tagalog pa. Ano pong masasabi ninyo, lalo na sa panahon natin ngayon, na ginawang normal ang panghuhusga? Oh my gosh, that's actually so true. Like, in America, people are usually encouraged to express themselves freely. Kaya noong una, nagulat talaga ako nung minsan may mga tao na mabilis manghusga kapag iba ang pananamit mo, pananalita mo, or even the way you carry yourself. Like, girl, bakit affected ka sa buhay ko? Who are you? Sa kulturang Tagalog naman po, mahalaga ang paggalang at pakikisama. Ngunit minsan, dahil sa kagustuhan nating makibagay, natatakot tayong maging totoo sa ating sarili. Natatakot tayong mahusgahan. Sa amoang kultura, importante kaayo ang pagrespeto sa isig kainon ug patabang sa komunidad. Apan usahay naa, gihapoy mga tawo nga dalira kaayo manghusga bisan wala sila kabalo sa tinuod nga istorya. Grabe, mukhang pare-pareho tayong may karanasan tungkol sa bagay na yan. Totally. Like, judgment is literally everywhere. Social media pa lang, grabe na. One post, one picture, one comment, and suddenly people think they know your entire personality. That's so crazy to me. Totoo po iyan. Minsan ay nakakalungkot dahil mas mabilis pang manghusga ang ilan kaysa umunawa. Ang problema karon kay dali kaayo ta makakita og sayop sa uban apan lisod para nato tan-awon ang atong kaugalingong sayop. Napakagandang punto naman niyan, Matya.
Wait, can I just say something? Kasi super important nito. If someone judges you, it doesn't automatically mean there's something wrong with you. Sometimes, it says more about them than it says about you. Napakaganda po niyan. Hindi natin kailangang patunayan ang ating halaga sa bawat taong nakakasalamuhan natin. Saktog yun. Ang importante kay kabalo ka kung kinsa kaug unsa imong bili. Ayan, kung meron po kayong isang mensahe para sa mga taong nawalan ng kumpiyansa sa sarili dahil sa mga pangusga ng iba, ano po ito? Ang isa sa mensahe ko ay huwag niyong hayaang kontrolin ng opinyon ng iba ang inyong pagkatao. Mas kilala ninyo ang inyong sarili kaysa sa kanila. Bestie, listen to me. You're not living your life para i-please ang lahat ng tao. Like, that's literally impossible. Wear what you want. Dream what you want. Be who you are. As long as wala kang tinatapakang tao, keep shining. Period. Ayaw tuguti nga ang mga pulong sa uban maoy magbuot sa imong kaugmaon. Padayon lang og salig sa imong kaugalingon. Napakagandang mensahe galing sa tatlo nating reyna. Ayan. So, mga gems, laging tatandaan na hindi natin control kung ano ang sasabihin ng iba. Hindi natin hawak at di natin may iwasan ang mga komentong galing sa kanila. Pero, ito ay may iwasan natin na sirain kung sino tayo. Huwag hayaan na sirain ang ating kumpiyansa, ang ating sariling personalidad, at ang ating mga pangarap. Ayan mga gems, muli ako nga pala si Jemima, kasama si Jeje, Mutya at si Jemara na nagsasabing ang tunay na kinang ay nanggagaling sa pagtanggap sa ating sarili. Huwag hayaan na husgahan tayo ng iba, pero huwag din tayo manghusga ng iba dahil lang mayroon silang kakaibang kultura, kakaibang lengguwahe. Keep shining, gems! Sana maraming natutunan ng lahat sa podcast na ito. Muli, ako si Jemima, and see you on the next episode on Gems Shimmering Podcast. Bye-bye!